Amen. Thank you sa mga kids. We are blessed sa inyong special. Nakoy hangyo sa tong tanan, paliog ta sa pagtindog, o kuha na to itong mga Biblia. Abrihan na to diri sa Matthew chapter number 6 in verse 33. Matthew chapter 6 verse 33. Okay, ang Bible nagsulti sa ato diri, Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kamu daw sa mga mga babae magbasa, Matthew chapter 6 verse 33. Basahan ninyo kusog. Matthew 6:33, ready, begin. Amen. Kita sa mga lalaki magbasa, amen. Kusgan yung mga tingog. Matthew chapter 6 verse 33, ready, begin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Balik ko na to basa, kita tanan, ready, begin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Magampo ta, Father in heaven, salamat kay Lord for this opportunity to worship you in spirit and in truth. Salamat, Lord God, sa pulong nimo nga mo ang dunggan. I pray ka mag-bless, Ginoo, sa mensahe nga imong giandam para namo. And I pray, Lord, that you speak to everyone this morning. Father, help me as I speak today. Fill me, Lord, with your Holy Spirit. Give me wisdom. And I pray, Lord, nga mag-enlighten ka sa mga unahuna, magstorya ka sa mga kasing-kasing, sa mga katawhan nimo. Lord, kung naay mga nagsimba diri nga wala pa naluwas, I pray, Father, that they might come to the saving knowledge of the Lord Jesus and be saved today. Father, kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo nga among manluluwas. Amen. Salamat, pwede na mo maglingkod. Ang atong mensahe karong buntag kay the right order in life. The right order in life. Ang tama nga paghanay sa kinabuhi. Amen. Tayo sa ka-professor mga higala nga mitindog siya tubangan saya mga estudyante. No, nagdala siya dako nga garapon. Gipuno niya ang garapon og dagko nga mga bato. Unya, human nga gipuno niya kini, gipangutanan niya ang iyang mga estudyante. Puno na ba ang garapon? Unya, silang tanan, nag-uyon o nagtubag sila, oo, puno na daw ang garapon. Unya, ningkuha na po ng professor o kanang gagmay nga mga bato. Unya, iyang giyabo sa garapon, unya, gipangutanan niya iyang mga estudyante. Karon, puno na ba ang garapon? Na ang uban, nag-hesitate, pero daghan ang nagsulti og yes. Okay? Nasabtan ninyo? Sunod, nakuha siya og pino kayo nga mga balas. Unya, giyabon niya kini sa garapon. Unya, gipangutanan niya ang mga estudyante. Karon, pangutanon ta mo, puno na ba ang garapon? Silang tanan nangatawa og nagsulti sila, oo, puno na ang garapon. Unya, sa katapusan, iyang giyaban og tubig ang dako nga garapon og gipuno niya kini og tubig. And then, gipangutanan niya iyang mga estudyante, karon pangutanon ta mo pag-usab, puno na ba gyud ang garapon? Ug silang tanan nagsulti, puno na ang garapon. Now, unsay gi-explain sa professor sa iyang gipakita nga illustration sa iyahang estudyante? Nagingon ang professor nga katong mga dagko nga mga bato, nagrepresento sila mga importante kayo nga mga butang sa kinabuhi. No? Such as ang Diyos, ang pagtuo, o ang pamilya. Unya, ang katong mga gagmay nga bato, mao to sila mga butang nga nagrepresent sama sa career, trabaho, kalingawan, o friendship, pakiguban. Unya, ang katong balas o tubig, mao to sila ang mga gagmay nga adlaw-adlaw nga detalye sa kinabuhi. Naunsay lesson diha mga igsoon? Ang lesson diha mao ni siya,
kung atong ibutang ang mga gagmay nga mga butang, kung atong ibutang ang mga gagmay nga butang una, wala tay luna para sa mga butang nga tinuod nga importante. Dagingon ba no ang katong professor, kung giuna na kog butang, ang katong mga gagmay nga mga bato o ang katong mga balas, inguna na, ang katong dako nga bato wala toy lugar dito sa garapon. Dito sila maigo. So, nagingon siya, apan kung atong ibutang ang mga dagkong bato una, which is ang Dios ug ang iyang gingharian, ang tanan kuno ug ang uban nga mga butang, masulod pa siya. Now, mao na siya mga igsoon, ang gitudlo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Sa Matthew chapter number 6, verse 33, when He says, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." It means that when we get the order of our lives right, ang uban kuno nga mga butang, musunod ra kuno na sila. Kay balo ba mo nganong libog usayang kinabuhi? Or let's say may gala, let's make this personal. Nganong usay libog kay imong kinabuhi? Kay balo ba ka nga ano? Because it's out of order. Sama ng puzzle bitaw nga gipang sagol-sagol ba no? It's very confusing. You know, imo pang huna-hunaon asa mo gid yang lugar. Unsa mo gisumpay ani? Di ba? Usay ba no ang kinabuhi murag ingon ana ba libog kayo because it is out of order. That is why sometimes life is chaotic and confusing. Because many people manggod gina-prioritize nila una ang ilang trabaho, ang ilang career, ang kwarta, relasyon, o ang uban nga mga personal goal nila diha sa ilahang kinabuhi labaw sa Dios. Ug tungod ana mao nay magdala sa ilaha sa spiritual emptiness o stress. Mo na sa ikaw mas stress ka because your life is out of order. Ginauna man gud nimo ang uban nga mga butang kaysa sa Dios. Maybe ginauna nimo imong trabaho labaw sa Dios. Ginauna nimo imong career kaysa sa Dios. Ginauna nimo maigala imong mga personal goal kaysa sa Ginoo. Mo na nga dili usay katingala maigala nga usay libog ang imuhang kinabuhi. Mo na usay dili ka matingala nganong ma-stress ka. You know what? Kanindot gyud unta sa kinabuhi no kung walay stress. Kung dili ta may stress, di ba no? Kanindot kay sa kinabuhi may kanang dili libog ang atong hunahuna ba? Dili ba? Kay kung dili man gud libog ang ato ang hunahuna, malinawon ta. But you know why sometimes may gala gubot, you know, dili ta peaceful, dili ta at rest ba sa ato ang sarili nato because our life is out of order. Wala nagkadimao ang ato ang mga priorities sa kinabuhi. Wala siya na hanay og tarong ba? O wala nato siya ba no gi-order og tarong. You know, the Bible teaches us that when we put God first, everything else falls into place. Mogi na mahigala ba no kung naa ba toy mga panginahanglan bitaw nga manggawas sa atong kinabuhi, dili kuno ta mga higala nga mataranta dayon. Dili kuno ta dapat mga higala ba no nga mabalaka. Kay balo man ta na ay Dios nga nagpalabaw sa tanan. Amen. Mo na nga bisag na ay mga panginahanglan nga manggawas o mag-abot-abot sa atuang kinabuhi, kinahanglan ko ng mga igala nga dili nato i-disarrange ang atuang mga priorities. Usahay ba no nga usahay may mga igala i-disarrange nato bisan nga tama na unta ang mga ang plastada sa atuang mga priorities pero tungod kay napuno ta sa kahadlok o kabalaka atuang usbon ang atong order sa ato ang mga priorities. Mao na pwede mangutana, mao ba na karon ang naa sa imong kinabuhi? Hello? Pwede mangutana, how did you order your priority? Karong adlaw, how did you order your priority? Muingon ka may gala, Pastor, ang Diyos gyud ang number 1 sa ako ang priority nako. Sunod, Pastor, ang ako ang pamilya. Sunod, Pastor, akong trabaho. Sunod, ang uban na dayon nga mga butang. That's good. Tama na. Maayo na mahigala. Pero ang ako ang pangutana sa imo, what if somebody would disarrange your priorities in life? What if naay laing tao
What if na ay mga panghitabo nga muusab sa mga priority sa imong kinabuhi? I-allow ba nimo sila nga mo disarrange sa imong mga priority sigsoon? Kay abi niyo may gala, pag naay mga tao, ang atong boss o kani mga sitwasyon nga usahay ginatubang nato sa atong kinabuhi, magdemand sila sa ato may gala, usahay ba naay mga uban nga mga Kristohanon nga ilang isalikway ang pinakaimportante nga priority sa ilang kinabuhi o ilasang asikasuhon una ang katong mga lain nga butang nga nagdemand sa ilang time nila. Sometimes the people want to destroy your priorities biha. Usahay mga igalano, ang yawa. Muguba siya sa imuhang order of priorities. Imbis nga nakahanay na siya gubaon na sa yawa, i-disarrange na sa yawa may gala. Usahay ang kalibutan, usahay ang imong trabaho, usahay ang imong boss sa imong trabaho, or sometimes even your own family. Naa sila'y mga demand sa imuha. But you know what? Usa sa mga isulti na ako sa inyo mga igsoon, usa sa mga i-encourage ako sa inyong tanan, don't let them shuffle your priorities in life. Ayaw ninyo tuguti nga ilahang bungkagon ang order sa imong mga priorities. Importante nga kung naay mga tao, naay mga lain nga mga butang o mga panghitabo sa kinabuhi may gala nga gusto ba mo reshuffle sa imong mga priorities, ayaw sila tugti. Amen? Kaya nga naman, nakaplasta na hanay na imong mga priorities. Ipabilin siya nga ingon ana. Higala, I want you to understand this, nga ang gihatag nga order sa Diyos sa tua in regards sa itong mga priorities, tama na sila? Tama na. So ayaw siya mga igsoon kanang usba. Kay tama na sila. Pagsundo nimo ang mga order nga gihatag sa Dios, unsa dapat ang number one priority nato, sunod unsa ang ikaduha, unsa ang ikatulo, unsa ang ikaupat, ug unsa katapos sa may kung sundo nato mga higala, ang unsay gihatag nga order bitaw sa Dios, unsay gihatag sa Dios nga order sa atong mga priorities, kana maghatag sa atua og kalinaw ug magdala nagpanalangin sa atuang kinabuhi. You know why? Usahay ikaw may dili ka malipayon. Wa nagkadimao ang imuhang priorities. Kay balo baka nga wala ka nakadawat og panalangin sa Dios, kay wala nahanay og tarong ang imuhang mga priorities. Usay mas ginatagaan pa nato, mas labing importante ang atuang trabaho kaysa sa Ginoo. Usay mas ginatagaan pa nato og mas labang importante may gala ang lain nga mga butang kaysa sa atong pagsimba sa Dios. Usay maayo lang ta mosulti nga God first, God first, God first. Oo kung walay trabaho. Oo kung dili katawagan sa imo ang amo. Oo kung walay mga demand dira sa imong eskwelahan. God first, God first, God first. Pero what if may gala naay mo parang ba sa schedule sa Ginoo diya sa imong kinabuhi? What if naay kakompetensya ang Ginoo? What if mga higala mangayo ang imuhang boss og time sa imuha? What if magdemand og time ang imong pamilya sa imuha unya kay balumang ka nga adlaw ni og oras ni nga dapat ihatag nimo sa Ginoo? Ang akong pangutana, God first pa ba gihapon? Kay usay ba paminaw kung tawagon ta, ipadapli nato, isalikway nato ang atong pagsimba sa Dios. Unya na lang kung magsimba, unahon sa nako ni. So kita maayo lang ta mga higala kung walay kaparang ang Ginoo. Pero kung naay kaparang, naay manawag sa tua, naay magkanang you know what? Naay mangayo sa tuang time, ipadaplin sa nato ang sa Ginoo, ipadaplin sa nato ang pagsimba, unahon sa nako ni. Ang akong pangutana, tinuod ba gyud nga diha sa imong kinabuhi may higala, number one gyud ang Ginoo? Say maayo lang ta mo sulti, put God first kung walay kaparang ang Ginoo. Kung luag ang atong schedule, what if i-challenge ang imong faith nimo mga higala?
God first pa ba gihapon? Hello? Maayo lang ta musulti. Put God first. Nga naman, luag ang ato ang time. Luag ang ato ang schedule. What if i-challenge ang imong faith? I-prove ba nimo may gala nga tinuod ang imuhang pagtuo sa Dios? Hello? Kay kita sulayan biyata sa Dios ug sulayan ta sa mga unbeliever. Kung unsa kahugot ang ato ang devotion sa Ginoo. Hello? Kay kita sa mga Kristiyanon, maayo kay ta magtudlo sa mga uban nga mga tao. Put God first. Seek first the kingdom of God. Pero tanaw mga higala, usay sa atong ginatudlo, kita ra mismo ang gakaon sa ato ang mga gipang tudlo. Kay nga naman, sa panahon nga kita mismo ang sulayan, mahulog ta, mapakyas ta. Kita nga nagtudlo, kita ang pinakauna nga mo disobey or mo violate sa mando sa Ginoo. Amen? Ang akong pangutana sa imuha, what if someone would disarrange your priorities in life? Let me ask you, nga nung naamang ka diri karon sa simbahan, nalipay kumayala, nagsimba mo, pero nagsimba ba karon kay wala kay schedule? Nagsimba ba karon kay wala kay klase? Nagsimba ba karon kay wala ka gitawagan sa imong boss nimo? What if tawagan ka? What if naamoy project? What if naamoy ka ng sabot sa inyong mga classmate may garade sa gawas? What if na kay appointment karon sa lain nga mga tao? Ang akong pangutana sa imo, magsimba pa kag gihapon? Hello? Diha masulayan ang imuhang devotion o ang imong pagtuo sa Dios kung tinuod ba gyud na. Kasi kita maayo lang ta masulti nga put God first. Yes, ang Dios gyud ang pinaka-importante nga tao sa akong kinabuhi. Are you sure? Amen. Higala sultihan ta mo kung imo ang i-disarrange ang mga order sa priorities nga gihatag sa Dios sa imuha, kana magdalag confusion, kabalaka o kakulangon sa kinabuhi. Bisan palagi. Magampu-ampo ka mga higala. Pag imuhang usbon ang kanang mga order sa mga priorities sa kinabuhi. Bisan pa ikaw maayo kay kag-diskarte sa kinabuhi. Bisan pa kapila ka mag-ampo sa Ginoo mga igsoon. Kay mao gyud ni siya may gala ang kaning order gyud sa Ginoo, ang iyahaging pamaagi niya nga pag unahon nimo siya, ang uban nga mga butang musunod ra, ang resulta gyud ana, ang natural gyud ana nga outcome panalangin gyud. Pero pag usbo nimo na naaji ka balaka, naay kahadlok ug naay kakulangon sa imong kinabuhi. So ang akong pangutana, what is your top most priority? And what is next in that priority? And what is the last in your list? So musulti ta, God ang number 1. Number 2, pamilya. Number 3, trabaho o pagpangalagad. Ina na ito ang naasa itong hunahuna. Pero pag i-challenge ta may gala regarding sa itong mga priorities, it found out nga ang Diyos ang katapusan. Ang number 1 ang kanang imuhang ginaatiman ni mo una. You know what? Kabalo ba mo, unsay ilanan, pag ang butang mo na importante kay na siya nga butang sa imong kinabuhi. Pag ang butang paminaw, pag ang usa ka butang importante kay sa imong kinabuhi, diha gyud mo ihatag ang imong time nimo. Like for example, karon, nganong naman mo karon di simbahan, ka-importante sa inyo ha, dili ba? Oo, importante sa inyo sa Ginoo. What if may gala? Na ay mutapad sa Ginoo sa imong time karon sa Ginoo. Diha masukod ang imuhang faithfulness nimo. Naalang ka karon kay way nanawag nimo. Naalang ka karon kay wa mo'y klase. What if na'y klase adlong Domingo, mga estudyante? Hello? Ang uban man gaya ninyo, di man gaya magsimbag midweek service kay na mo'y klase. Diya pa lang mga igsoon, failure na ta. Nga naman, magsimba lang ta kung watay mga schedule.
Magsimba lang ta kung way klase. Magsimba lang ta kung watay trabaho. Magsimba lang ta kung di ko tawagan sa kong manager. What if tawagan ka? Magsimba ba kagyapon? Barugan ba nimo imong pagtuo? Imo mang ipakita diya sa imong amo nga mas bukat ang Dios sa imong kinabuhi kaysa sa imong trabaho. Amen. Hello? Naminaw ba ta? Naminaw ba ta? What is your top most priority in life? Kay balo ba mo no, ang pinaka-importante nga butang sa imong kinabuhi, mo sakripisyo gid biya kana. Oh, di lang oras ang imong ihatag ana, hasta kwarta nimo ug ang distansya, ang travel nimo. Para na hudyana kung na kay gusto adtuan bisag unsa na kalayo, bisag unsa ka mahal, ang imong itubil mga higala, paminaw mo, adtuon gyud nimo. Nga naman importante siya. Tama? So buot pasabot kung naay manawag sa imo karon mga higala paminaw, kanang tawhana o butanga nga mukuha sa imong oras diha sa Ginoo, maunay mas importante sa imong kinabuhi kaysa sa imong pagsimba sa Dios. Kay balugod ta tanan. Kristohanon gud ta, paminaw mo, kay balugod ta, ang adlong Domingo iya sa Dios. Ang adlong Domingo kay iya sa Dios balaan. Ihatag dapat nato na ug ibalik dapat nato na sa Dios. Walay manghilabutan ng adlaw. Sa Dios na ihatag na ako sa Dios. Kung ihatag ninyo na sa laing butang, it means dili ang Dios ang pinaka-importante sa imong kinabuhi. So stop teaching, put God first. Kay ikaw mismo, wala ni mo gi-put God first. Ang Diyos sa imong kinabuhi. Amen. Now let me give you mga igsoon the order of list in the Bible, ha? The order of priorities nga gitudlo sa tuang Ginoong Hesukristo. Number 1. Kay balo na tani tanan. Unsa dapat na number 1? Unsang number 1? Unsang number 1? Put God first. Nag-relate na sa atuang spiritual life. Amen. Hello? Put God first. Ang una sa atuang mga priority ang Dios dapat. So kung moingon tag put God first, it means unahon nato ang mga spiritual. Amen. Spiritual ang unahon nato sa atong kinabuhi. Ngano man, naay nangutana kay Kristo, what is the first and great commandment? Jesus answered, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. Nagpasabot man yala, dapat ang imuhang kasing-kasing, ang imuhang kalag, ang imuhang nauna, dapat occupied na tanan sa Diyos. Walay lugar ana para sa laing butang. Sa imong kasing-kasing, hunahuna, sa imong kalag, dapat ang Diyos tanan ang naadiha. Nasabtan ninyo? Jesus made it clear that our relationship with God should be the top priority. When we put God first, paminaw, it means we seek His will in our decision making. Amen? Kung parte bitaw aning maghimo tag decision sa kinabuhi, pangitao na tuon yang kabo, Lord, what is your will? Unsay kabubuton nimo, Lord? Para sa akong kinabuhi, in regard aning decision nako nga buhaton nako karon. You always seek God first. Nasabtan ninyo? When we put God first, my gala, it means that we prioritize worship. Gina-priority nato ang pagsimba. Kano dili nato i-priority ang pagsimba? You know what? Paminaw mo maigsoon, dili biyata everyday nagatapok-tapok diri sa balay tigumanan. Ya dili pa nato i-priority. Unya kung naay manawag nato, kung naay mga project nato, kung naay mga buhato nato sa gawas, ato pang isalikway ang ato ang panagtigom. Inunana na bagyud ta mga igala kaway ayo. Ang gingon sa Dios, unom ka adlaw, pagtrabaho mo, ang usa ka adlaw balaan na akuha na. Walay usa ninyo magtrabaho. Nganong ang uban nga mga Kristohanon, manrabaho gyapon. Hello?
na bagyod ta kahakog. Ingunana na bagyod ta ka selfish. Ingunana na bagyod ta kadalo. Hasta oras sa Ginoo, gamito nato para sa atong kaugalingon. Wa man ganit tay tigom diri Lunes, wa man ganit tay gathering diri Martes, wa man ganit tay tapok diri Wednesday. Ang uban ninyo di pa man ganit mo simbag midweek service. Ang uban ninyo Sunday lang magsimba, unya kung na-schedule nimo sa lain nga lugar adlong Domingo, isalikway pa nimo ang pagsimba nimo adlong Domingo. Ingunana na bagi ka selfish. Put God first. Imagine may gala magsulay kag tukod og kanang balay nga walay solid nga pundasyon. Do you think mga igala mo barog na? Dili oy, makollapse na. I want you to understand it. This may gala, God is the foundation sa atuang kinabuhi. Siya ang pundasyon. So kung imo ang may gala paminaw, imo ang isalikway ang pundasyon sa kinabuhi, huyang ka. Di ka mo barog. Dili ka mo tindog. Pareha ka itong building to sa Thailand. O, Thailand ba to? Ha? Abi ni mo, nga ligo na kayo, o tanawan, naglinog, di, collapse. May ngunanay mong kinabuhi. No matter how good you are on the outside, kung huyang ay mong pundasyon, way ayaw gyapon mong kinabuhi. Nag-gets ninyo? Put God first. Ang sa Diyos, ayaw na siya kawata. Ayaw siya ihatag sa laing butang. Ayaw siya ihatag sa laing tao. Kristuhanan ko, anak ko sa Diyos. Na ako'y kahadlok sa Diyos. Mas gigugman ako ang Diyos. Sir, Brad, boss, dili ko pwede anang adlawan na. Magsimba ko. Amen? Ikaduha, aligning family and relationship. So number 1, ang Diyos. Ang sunod, family. Amen? Family. Unang Diyos, sunod pamilya. You know ba itong sinindot mga igsoon? Mao ni siya, oh. Kaya ang Diyos man nagpalabaw sa tanan, oh. Pag adlaw sa Diyos, dalha imong tibok pamilya sa simbahan. Gusto makakamigan, nag-ampo makakaghanay inyong pamilya, malinawan inyong pamilya, malipayon inyong pamilya, panalanginan ang inyong pamilya, di dapat may gala, usang nga dapat i-goal sa matag pamilya, di na sa Ginoo, tibok pamilya, pag-adlaw sa ting simba, magsimba tanan! Mao gina! Di kaya ang bana rin mo simba, niya ang asawa bilin, o ang asawa magsimba, ang bana na dito sa balay, o ang bana ang asawa magsimba, ang mga magpapa magsimba, ang mga anak, na dito silang balay, gapundo! Dalha yung pamilya, tibok pamilya, diha sa Ginoo. Amen? Naman ko'y disenyo ang Diyos sa pamilya. Di ba? Kay balo matamigan ang bana, maoy head sa asawa, maoy head of the family. O ang isip o sa kabana, higugmaon dapat niya iyang asawa. Sama nga si Kristo, gihigugma niya ang iglesia. Tama? Ang asawa, dapat nila respetuhon ang ilang bana. Ang mga anak, dapat nila tahuron ang ilang mga ginikanan. Di ba no? Naay-order. You know what, paminaw mo? When family is out of order, conflict arises. Hello? Kung ang mahitabo sa pamilya mao ni siya, kung ang asawa, paminaw, mao na'y mangulo sa bana, agoy noy, gubot yun. Hello? Ang bana, dapat ipakita niya iyang leadership sa kaminyoon o diya sa iyang pamilya. Ang asawa, magpasakop sa iyang bana. Amen. Ang mga anak, mutuman sa ilahang mga ginikanan. Nasabtan ninyo? Inguna na ang order. Pag dili order ang family maigsoon, nagigubot mga igala. Ang akong pangutana karon sa atong tanan, are we leading our homes in a way that honors God? Amen. Ikaw ba na? Imo bang gina? Nadala mo ang asawa di simbahan? Ikaw asawa, nagpasakop ba ka sa imuhang bana?
Kamo sa mga ginikanan, inyo habanggi, dala inyong mga anak, diya sa Ginoo, diya sa simbahan. Kamo sa mga anak, inyo habang girespeto inyong mga ginikanan, o inyo ba silang gi-obey? Kung sa inyo, sa mga problema ito sa mga anak, labi na pag mudako na, mugraduate na, o professional na, dili na magpasakop, dili na magrespeto sa ilang ginikanan. Hello? Paminaw mo may gala, ikaw nga anak karon nga minyo na ka ug na kay pamilya may gala, kung ingon ana ang imong ginabuhat, kinahanglan ka magpasaylo sa Ginoo, kinahanglan ka magpasaylo sa imong ginikanan o kinahanglan nimo na baguhon na. Kay anihon nimo na kay mga gagmay nga mga bata karon, inigdakuan nimo paminaw, inigdakuan ang mga anak nimo, inya kumatigulang ka, buhaton po na nila unsa ang imong gibuhat sa imong ginikanan. Amen. Sowing and reaping na naigsoon. You know what? The Bible says, be not deceived. Ayaw pagpalimbong. God is not mocked. Ang Diyos dili bugal-bugalan. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Amen. Aligning family and relationship. Una, sa itong una ganing, put God first. Ikaduha, unsa? Aligning family and relationship. Ikatulo, work and finances in the right place. You know what? Ang trabaho, ibutang ninyo sa tamang panahon, ibutang niyo sa tamang lugar, ibutang niyo sa tamang adlaw. Na may gihatag ang Diyos nga order na dili ba? 6 days, thou shalt work. On the 7th day, paminaw mo, Old Testament, 7th day, mga Hudyo to siya. Di man ta mga Hudyo. We are Gentiles and under New Testament era na ta. So wala ta nasakop mga igol, nailalom sa Jewish law. Pero maugya po na ang prinsipyo nga atong ginasunod karon. Unom ka adlaw lang ta magtrabaho, unya on the first day of the week, kay mao man ang adlaw nga nabanaw si Jesucristo, mao nang adlaw magsimba ta sa Dios. Kanang unang adlaw sa unang semana, dapat walay magtrabaho. Ibutang sa tamang lugar ang imong trabaho. Usay ang kalibutan magdemand siya work sa imuha bisag adlaw Domingo. Ikaw nga nahibalo sa kamaturan. Ikaw nga nakahibalo unsay tama may gana ug mali. Kinahanglan tindugan nimo ug barugan nimo ang tama ug ang mando ni Jesucristo. Di kay balo ka mali, mo compromise gyapon ka, magtrabaho gyapon ka. Hello? Ang gingon sa ang gingon sa Bible mga igala, i-honor ninyo ang Diyos. I-honor ninyo. Example, honor the Lord with thy substance. Di ba? Asa mo mamukuhaw ka ng mga pangkuhan ninyo mga igala, kana pangpalit ninyo ka ng mga panghinala ninyo, pangbayad ninyo mga bills mga igala. Di ba gikan sa imong sweldo sa imong gitrabahuan? Kasi sa Bible, honor the Lord with thy substance. Nag-guess niyo na? Ayaw mo pagpa-overwork, oy. Ang banyo, grabe, overscheduled na kayo, overworked na kayo, wala kayo oras sa Ginoo ba? Grabe kay ka-devoted, makahigala sa imong trabaho, dedicated kay ka sa imong trabaho. Grabe! Pero sa Diyos, hastang luyaha, ug tapulan kayo. Pugsunonon kayo, magsimba. Walay initiative, walay gugma, walay passion, walay excitement. I mean, bugnaw kay ka when it comes to serving God and to worshiping God. Sa imong trabaho, sayo kay mo mata, di na kinahanglan pukawon, kadlawon pa, mata na, bangon na, maligo na, mamlansa na, magluto, nagpamahaw, unya, baon para atog trabaho, pag-abot dito sa trabaho, pag time in mga igala, wag yun na ulahin. Grabe ka dedicated. Pagsimba, hasta, late kayo. Nasabtan ninyo? I mean, ingunaan na mga igala, ingunaan na mga igsoon, diya makita kung asay mas importante sa imong kinabuhi. Sabtan ninyo? Grabe na yung mga ubang mata. They work endlessly. Walay hunong nga trabaho, pero makita ninyo, wala sila natagbaw gyapon. Dili satisfied gyapon mga igala. Kaya nga naman, ang gingon sa atong Ginoong Jesucristo is this: unsa kuno'y nakaayo may gala, bisan kuno maani nimo, maangko nimo ang tibuok nga butang diri sa kalibutan, kung ikaw may gala, mawala ang imong kalaglang. Unsay pulos na imo ang ginapangin kamutan nimo be? Kani imong ginapas nimo, kani imong ginatigo nimo para sa imong kaugalingon. Unsay pulos sana may gala, kung layo ka sa Ginoo, kung wa kay relasyon sa Dios, kung ikaw may gala, di ka luwas. Kung sa katapusan man lang maimperno ka, unsay pulosan ng tanan. Nag-guess niyo?
Grabe ang mga tao, they chase money first. Grabe, no? Paminaw mo gala, kung gitaga nakagtrabaho sa Ginoo niya, na nakasulugi kasi mo trabaho, be content. Be content. Pag oras sa, pag adlaw sa trabaho, pagtrabaho. Pag adlaw, oras sa Ginoo, pagsimba. Nagets ninyo? Di pa ka kontento sa imong salary nimo? Buot masabot, sa unom ka adlaw, nagihatag sa Dios sa imong may gala, mao nag-igo para sa inyong pamilya sa tibok semana. Di kay bisag Domingo may gala, magtrabaho gyapon ka. Ingon ana jud ka hakog. Hinakog naman na yun ana. Magtrabaho ko kay nay double pay. May na lang pangbayad. Istoryahe ko, pasumangi lang na hakog yun ka. Nawong yun na kwarta. Kay kung di tanawag kwarta, nga naman marabaho kag Domingo, iyaman na sa Diyos. Nakasabot man nga na. Kay Kristuwanan ko ka. Don't tell me, wala kasabot na. Ayaw niyugok ng kwarta. Kahayahay sa kwarta. Wa siya gagukod sa ato, kita gisigukod sa yaha. Dapat ang gukto ni Mang Diyos. Amen? Kaya giinan biyata sa pulong sa Diyos may gala nga, musalig ta sa Diyos, uban sa tuwang financial nato, financial needs nato. Asa naman natong pagsalig sa Ginoo na may gala? Tawagan ta sa Ginoo may gala, ay mawala man ta sa simbahan. Asa man to si so-and-so? Ay na dito, pastor. Ano sabi? Gitawag sa iyang boss. Ay na dito, na ika-transact. Kaya na ika-meet up. Wala na kumpleto ang pagsimba. Nga naman, gi-allow niya yung kaugaligon nga ma-distract. Mao na no, I advise everyone here, when you worship God, turn off your cell phone. Para walay magsinamok nimo. Kana itong cellphone usay mo na distraction ba, gamiton sa yawa. Ay, hara na gamitan yung cellphone, hindi magsimba. Kaya ang yawa musulod sa tuwang cellphone. Panahon sa ating simba. Muna nang uban ninyo matingala, inami, tunga-tunga sa atong service, mugawas ka, nga di na ka mo balik. Asa, gitawagan di ay. Nagas ninyo, ayaw ninyo tugtiga lang, madistract kasi yung nana. Nata yung mga financial need, pero dili dapat nato ikambyo ang Diyos o ang atong pagsimba labaw sa kwarta. Hard work is important, but not at the cost of spiritual neglect. Ako muuyon ko ng hard work. Biblical na igsoon. Basta kugihan ka. Naay profit. Gingo na sa pulong sa Diyos. Nana sa panultihon. In all labor, there is profit. Ginapanalanginan sa Diyos ang hard work. Pero dili buti pasabot. Nga ato ang pagkakugihan sa trabaho, ikambyo nato mga igala sa Ginoo. Di na ito ikambyo itong pagsimba. Di na ito ikambyo ang Diyos over sa itong hard work sa itong trabaho mga igala. Amen? Iyan niyo. Ibutang sa tama nga lugar ang imong trabaho. Okay? Sunda lang yun na. And I promise you, because the Word of God assures us na pag sundo na itong may gala, unsa ang gi-instruct sa Diyos sa tuwa, dili ta makulangan. Panalanginan ka. Pangutanaan ninyo ng uban, nga tudog-tudog trabaho. Pangutanaan ninyo na sila. Daghan sila, wa na dato. Daghan sa ila may gala, hangtod karon, dili malipayon ug di kontento. Kay bala ba mo nga nung gatrabaho gyapon sila karon, kay dili sila kontento eh. Ikaw nga naay Ginoo sa imong kinabuhi, kontento ka. Do you think kung ikaw may gala dili magtrabaho karon, di mo makakaon karong adlaw? Di mo makainom og tubig? Di mo kapalit og bugas? Di mo kapalit og sudan? Sa baka palit mo be? Sa baka kaon gyapon mo og Jollibee? Sige na be. Sa makakaon gyapon mo sa mga restaurant dira. Ayaw ko ninyo ututuwa diya may gala. Naatay kwarta, wata pasagdi sa Ginoo. Amen. Ibutang sa tamang lugar ang atuang trabaho igsoon. Nay adlaw magtrabaho, nay adlaw magsimba.
Adlaw nga magsimba, pagsimba. Adlaw sa trabaho, pagtrabaho. Amen? And as the Lord blesses your hard work, don't forget, ibalik ang tithe sa Ginoo. Amen? Pag moabot na ang blessing nimo, kaya ang reward sa atong hard work, ang atong mang sweldo na to, kani income na to. Tama? As the Lord blesses your hard work, ibalik ang tithe sa Ginoo. And I am telling you, my son, i-bless pa ka more sa Ginoo. Ika-4, second to the last. Ang order, biblical ni ha. Sumala ni sa Bible. Una, put God first. Second, family and relationship. Family. Pamina mo, parents, ayaw mo kanang palabi pug trabaho nga dili nakamakahatag time sa imuhang pamilya. Amen? You know, I feel so sad ani mga parents ba nga way panahon sila mga anak. Parents, you should take the time to paminaw, dapat mag-spend kag time sa imong mga anak. Bisa sa imong kabisi nimo, unta ka mo sa pamilya, na mo i-schedule at least once a month or twice a month. Depende sa inyo mga igala. Banos, sa sabot ninyo mag-asawa mga igala. Nga kamo sa ginikanan, uban sa inyong mga anak, manggawas mo ba? Mag-date mo ba? Wa ka na board mga igala. Ang nasi mo tubangan ka mo ni trabaho. Nga paguman yung trabaho, kaon na lang kanya, matulog ka, kay kapoy na ka. Hello? Paminaw, naay mga bata nga duwa kabatig, di nila mabati ang gugma silang ginikanan. Nga naman, walay ginahatag nga panahon ang ginikanan para sa ila. Bueno, paminaw, kamo parents, ayaw ninyo gyud i-blame ang inyong anak kung moabot ang inyong panahon. Ang inyong anak may gala, magrebelde na sa inyo, kay wala mo gahatag o panahon sa inyong anak. One way, ipakita nato ang atong passion and love sa atong mga anak, kana maghatag tag panahon sa atong mga anak, bisan sa ato ang kabisi nato. Amen. Amen? I-develop ninyo na sa iyong family. And then ika-4, serving others and the church. Serving others and the church. Muna ika-4, una, put God first. Sunod, align family. Sunod, work and finances. Ika-4, may gala, serving others and the church. The Bible says, Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So, paminaw mo gala, life is not just about personal success. Okay? It's about serving God, loving God, and serving others. Okay? Paminaw. Ang kinabuhi, bisayaon ako, dili lang na siya mahitungod sa imuang mga personal nga mga ambisyon, kanang mo successful ka ingon ana. Dili lang kana mga igsuon ang content sa kinabuhi. As the Lord blesses you, paminaw mo, kinahanglan nga maghatag ka o higayon sa imong kinabuhi nga mangalagad ka sa Ginoo o magserbisyo ka sa mga tao. Nagets niyo na? Paminaw mo may gala, paminaw mo, unsay purpose ng blessing niyo? Unsay pulosan ng panalangin daw mo sa Ginoo, dili mo na i-share mga igsoon. Imo wala nang ibulsa tanan. You know what? Naay mga Kristiyano ba paminaw mo, hantod na matay na lang sila may gala. Tanan nga na-accumulate nila nga blessing gikan sa Ginoo, wa gyud nila may gala na share sa buluhaton sa Ginoo. Sayang kayo. Wa sila investment. Parents, kani po na kung ikon sa inyo ha. If the Lord blesses you, paminaw mo. Usay naman tayo mga last will and testament, di ba no? Last will and testament. Kani bahin sa akong mga anak, kani sa kay anak. Importante may gala, ayaw ihatag tanan si mga anak. May portion di may gala nga para sa Ginoo dapat pod. Amen? Kini para sa charity, para ni sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Usay ba no? Paminaw. Ang atoang mga panalangin, walay maayong padulngan, tungod kay Maygala, dito na to gihatag sa mga anak Maygala, nga mga rebelyoso, walay gugma sa Ginoo, walay simba-simba, walay relasyon sa Ginoo. Gihabilin nimo ang tanan nimo mga kabtangan dito sa mga anak Maygala, unya ihalang giusik-usikan ang mga butang nga imuhang gihaguan for many years. Magbilin para sa imong mga anak, pero I encourage si Maygala nga pagbilin pod og pila ka porsyento ihatag nimo para sa Ginoo. Amen? Aron na kay legasiya. You know, I'm very saddened mga isang paminaw mo.
Puriya hisgot lang nato no kay Ma'am Arlene mga higala, wala naman siya karon, thank God na siya sa langit. Pero mga higala, I am very sad mga higala sa life ni Ma'am Arlene. Nga naman may igsoon, wala siya na set apart para sa Ginoo. Gikan sa pila ka years kayang gihaguan mga higala, tanan ang nagpahimulos ang katong mga anak niya nga walay maayong relasyon sa Ginoo, backslider o walay gugma sa Ginoo. Maguna-una ka na igsoon. Karon. Life is not just about personal success. Maayo na atong i-plus sa atong mga anak sa di pa ta mamatay, pero kinahanglan may gala ba no? Maguna-una ka may gala sa buluhaton sa Ginoo. Before I die, kani para sa akong mga anak, kini para sa Ginoo. Pareha ni Bill Gates ba no? Pobre kayo, nadato siya, gipanalanginan siya sa Ginoo may gala. Prior to his death, gibilinan niya unay ang mga anak, pila lang ka porsyento, dili dako, pila lang ka porsyento, nga namong dili kayo dako may gala, para ang iyang mga anak maningkamot gyapon, maghago gyapon. 90%, pamina mo, 90% sa iyang income niya, pamina mo sa iyang company may gala, iyahang gihatag sa buluhaton sa Ginoo. William Colgate, kanayang testimony. Nayusa ka media may gala, nag-interview siya kay Bill Gates. Gipangutan niya si Bill Gates. Nganong ang imuhang, ikaw grabe ka kadato, you worth pila to 100 billion dollars. Yet ang imuhang gikuan lang, ang imuhang gibilin para sa imong anak is only $10 million. Ang gisulti ni Bill Gates may gala, bisag na sila $10 million, di na sila mapobre. Basta maningkamot gyapon sila. Wala spoiled ni Bill Gates ang iyang mga anak. Just because billionaire siya may gala, wala niya gihatag tanan niya ang mga bahandi dito sa mga anak. Kay gusto niya ang iyang mga anak may gala maningkamot gyapon sila. Ang iyang gisaan may gala nga ang kadaghanan kuno sa iyang kwan niya, sa iyang na-accumulate niya nga wealth may gala, iyang ihatag sa charity. Amen? Kana, kung panalanginan ka, moabot ang panahon, nga tungod sa imong faithfulness may gala, panalanginan kag dako sa Ginoo. Amen? Prioritize involvement in church and ministry. Always mag-involve sa church at sa ministry. Kung naay pwede nimo ma-offer para sa Ginoo may gala, i-offer siya, ipagamit siya. Nasabtan ninyo? Amen. Because si Kristo ang example that He came to serve, not to be served. And then, ikalimag ang katapusan may gala is this, trusting God with the rest. So, mo na siyang upat. Una, put God first. Unsa tong ikaduha? Ang ikaduha, aligning family and relationship. Ikatulo, work and finances in the right place. Ikaupat, serving others and the church. Ikalimag ang katapusan, trusting God with the rest. Higala, when we follow God's order, He provides for our needs. Pag sundo na to, ang order nga gihatag sa Dios ato, tagbuon niya ang atuang mga panginahanglan. Nga naman, promise man na niya, alang nga mamakak ang Ginoo. Amen? But my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Promise na sa Ginoo, igsoon. Ang akong pangutana, before taninyo mag-close may gala, are we living in God's order? Nagkinabuhi batas sumala sa gihatag na order sa Ginoo sa atong mga priorities? Or are we trying to do things our way? When we get life's priorities right, pag ang atong mga priority tama mahigala, God first, family ikaduha, work and ministry ang musunod, life makes sense. Amen? Nga naman, order ang imong priority. So today, before tanin yung mag-ampo, pag-commit karong buntag, commit today to realign your priorities with God's order. Amen? I-commit siya. Usa nang commit, pastor? Desisyonan nimo ba? Desisyonan nimo. Kay kung di nimo desisyonan may gala, maura gyapon, di gyud na magkadimaw imong kinabuhi nimo.
So ako pangutana, willing ba nimo ni desisyonan karong buntag nga imuhang i-realign ang imong mga priorities sa unsay gihatag sa Ginoo nga order sa atong mga priorities dapat? Naminaw ba ta? Iduko atong mga uloy, piyon nato atong mga mata. Close our eyes, bow our heads. This morning, nakakatunta, ugusa kapag tulunan. Nakadawat tag usa kapag tulunan, mahitungod sa paghanay sa atuang mga priorities sa kinabuhi. The right order in life. Magampo ta, Father in heaven, salamat sa mensahe. Please move the invitation, Lord. I pray, Lord, tabangi mo mga katawhan diri. Basin na yung mga uban diri, Lord, nga nagsimba karon, nga nag-struggle sila regarding sa ilahang mga order, sa ilang mga priorities, Ginoo. Tabangi sila, Lord God. Kay karon, Lord, na dungga naman nila ang imuhang pulong o gituluan naman sila, Lord. Tabangi sila, Ginoo, nga karon i-realign nila ang mga order sa ilang mga priorities. Kay Lord, dili may gusto nga kaning gubot ang amo ang hunahuna ang among kinabuhi. Lord, dili mi gusto, Ginoo, nga daghang mga kakulangon sa among kinabuhi, Lord. Lord, we desire blessings in life. We desire peace, we desire joy and happiness, Lord God. But Lord, gituluan mi nimo, Ginoo, nga ang paagi day, Ginoo, para mabatunan namo ni kung tama di ay ang mga order sa among mga priorities. Base na yung mga nagsimba diri, Lord, nga dili tama ang mga order sa ilang priorities. Tabangi sila, Ginoo. Father, please move the invitation today. I pray this in Jesus' name. Pabilin natin sa pagduko sa itong mga ulip, yung mga mata. Karong bunta may gala, gistoryahan ka ba sa Diyos? Ikaw ba ang gistoryahan sa Diyos karong buntag? I-check na lang diya sa imong kinabuhi may gala. I-check na lang diya sa imong kinabuhi kung unsay plastada sa imuhang mga priority nimo. Basin diya sa imong kinabuhi, wala na mao ang imong mga list of priority. Diha sa imong baba, ginasulti nimo, God first, God first, God first, God first, pero sa tinuod na may gala, dili gid God first gid sa imong kinabuhi. Karon nga bunta may gala, will you commit today na willing nimo ipa-align ang imuhang mga priorities sa kinabuhi? Aron nga mabatunan nimo ang kalinaw sa Dios o ang iyang mga panalangin. Kay promise man na sa Ginoo may gala, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Walay all these things shall be added unto you. Pagdili plastada, pagdili order ang ato mga priorities nato. Karong buntag mga igsoon, make a decision. Kay kanang desisyonan nimo, mao mo gyud imong barugan. Kay sa panahon nga ikaw sulayan sa Ginoo or hagiton ang imong pagtuo nimo, diha man makita kung asa ang mas ipalabi nimo sa imong kinabuhi. Karong buntag, akong ginahangyon tanan sa pagtindog. Manindog tang tanan, with your eyes closed, with your heads bowed, this morning, make a decision. Kay sayang ang imong pagsimba karong may gala, wa kay desisyonan diha sa imong kinabuhi. Sayang, dili nimo matilawan ang panalangin sa Ginoo may gala kung wala kay desisyonan diha sa imong kinabuhi. Importante karong buntag, maghimo og desisyon. The only way to experience God's best in our life is kung desisyonan nato ang kaning nakatuna nato karong buntag. Sayang kayang mga nadunggan nimo may gala kung wala kay desisyonan. Sayang ang Matthew 6:33, ang blessing diha kung wala kay desisyonan. Karong buntag, make a commitment. Paghimog desisyon ba? Nga sugod karon mauna ni sa kung babag siguro sulti put God first, pero ang tinuod di ay dili day ang Dios ang una sa akong kinabuhi. Karon desisyonan na nako ni nga unsa akong ginasulti nako, tinud-o na gyud ako na nga ang Dios gyud ang unahon nako. Walay bisag kinsa ang makahilabot sa Dios sa akong kinabuhi. Walay bisag kinsa, walay bisag unsa ang makahilabot sa akong oras sa Ginoo. Ay, unahon ako ang Dios, ikaduha ang pamilya, ikatulo trabaho, ikaupat pagpangalagad. Ang lima, itugyan ako tanan sa Ginoo. Isalig na ako tanan sa Ginoo. Karong bunta may gila. Kung gusto ka magampo, gusto ka mag-istorya sa Ginoo, step out, anhi diri sa altar. Istoryahay mo lang itong amahan. Kay gahulat siya sa imo mga higala karong buntag. Istoryahay mo lang itong amahan. Sulti ang Ginoo unsa ang nade sa imong kasing-kasing.